Sino ba naman sa atin ang ayang lumago yung pinaghirapan nating pera, di ba? Lahat tayo nangangarap umasenso para sa pamilya natin. Pero, alam nyo, sa bawat pangarap nating yan, may mga nangangabang dyan sa dilim. Mga scammer na handang-handang gamitin yung mismong pag-asa natin ladan sa atin. May lumapit na ba sa inyo na may alok na parang, wow, ang ganda naman ito para maging totoo? Isang investment daw na doble agad ang kita sa loob lang ng isang buwan? Madalas, dyan mismo nagsisimula ang problema. Ang benta nila, mabilis na pagyaman, easy money. Pero, ang totoo? Puro panganib yan. Kaya ngayon, ang gagawin natin, bubuklatin natin yung mismong playbook nila. Titingnan natin kung ano ba yung mga sekretong galawan nila at syempre, kung paano tayo lalaban. Okay, so para mas malinaw ang usapan natin, ito yung mga dadaanan natin. Una, bakit ba nakakaakit ang mga too good to be true offers? Pangalawa, sisilipin natin yung scammer's playbook. Sunod, aalamin natin yung mga universal red flags. Tapos, pag-uusapan natin ang financial self-defense mo. At sa dulo, aalamin natin kung ano ba talagang pinakamalakas na investment laban sa panloloko. So, bakit ba tayo nahuhulog sa mga ganitong bitag? Simple lang, dahil sa pang-akit ng mabilis na pera. Natural lang naman yan, di ba? Gusto nating lahat guminhawa ang buhay para sa pamilya natin. Pero, yun mismo ang ginagamit nilang pain, yung pag-asa natin. Kaya ito ang tandaan natin lagi. Walang shortcut sa tunay na pag-asenso. Alright, eto na. Pasukin na natin ang headquarters ng kalaban. Bubuksan na natin ang sikretong playbook ng mga scammer. Alamin natin yung mga top moves nila, yung mga go-to moves nila para makapambiktima. Una sa listahan ang sikat na Ponzi scheme. Paano ba to gumagana? Well, imagine mo to. Yung pera ng mga bagong investor, yun ang ginagamit na pambayad ng kita sa mga naunang sumali. So, paikot-ikot lang ang pera. Walang totoong negosyo o investment ang nangyayari. At alam nyo kung anong tuso dito? Ginagamit nila yung mga unang kumita para patunay na legit sila. Social proof, ika nga. Okay, next up, ang pyramid scheme. Medyo hawig, pero iba. Dito, ang kita mo hindi galing sa investment, kundi sa pag-recruit ng mga bagong tao. At yung mga na-recruit mo, kailangan din mag-recruit. So yung pera galing sa baba, paakyat sa mga nasa tuktok. At ang psychological trick, yung tinatawag na FOMO o Fear of Missing Out. Ayaw mong mapag-iwanan, kaya sasali ka. So para malinaw, anong pinagkakaiba nilang dalawa? Ganito lang kasimple yan. Ang Ponzi, ang focus niya, peking investment. Ang pyramid, ang focus niya, recruitment. Yun lang yun. Pero may malaki silang pagkakatulad. Pareho silang kailangan ng constant supply ng mga bago. Sa Ponzi, bagong pera. Sa pyramid, bagong tao. At kapag naubusan ng bago, boom, babagsakan lahat. Naku, eto, sigurado pamilyar kayo dito. Ang advance fee scam. Ito yung mga text na, "Congrats, you've won 1 million pesos." O "May mana ka galing sa malayong kamag-anak." Ang catch, kailangan mo lang magbayad ng maliit na processing fee. Sounds familiar, di ba? Pero pag nagbayad ka, ayun na, wala ka nang maririnig mula sa kanila. Okay, let's talk about online lending scams. Dito, kailangan natin tandaan, ang bitag ay hindi lang yung utang. Hindi. Ang totoong target nila ay yung data mo. Pansinin nyo, pag install nyo pa lang ng app nila, ang dami nilang hinihingi. Access sa contacts mo, sa photos at files mo, pati sa location at camera mo. Grabe, di ba? Bakit? Kasi yan ang bala nila. Pag di ka nakabayad, gagamitin nila yan para ipahiya ka sa lahat ng nasa contact list mo. Grabe yung harassment. Okay, so alam na natin yung mga play nila. Ngayon, paano natin sila ma-spot in the wild? Parang sa sports, may mga tells sa mga yan. Yung mga red flags o warning signs. At ang good news, lahat ng scam meron yan. Kailangan lang nating hasaan ang mga mata natin para makita yan bago pa huli ang hat. Okay, red flag number 1. Yung promise ng high returns with little to no risk. Nako, wala pong ganun. Imposible yan. Pangalawa, pag minamadali ka, act now, limited offer. Pag ganyan, ingat. Pangatlo, at ito yung masakit, madalas, yung invitation galing pa sa kaibigan o pamilya. Tapos, yung mga nanalo daw sa raffle na hindi mo naman sinalihan, classic yan. At yung pinaka-basic, pag puro cellphone number lang ang contact at walang maibigay na address o papeles, umatras ka na.
Ang pitch nila, parang may script yan. 3 parts. Part 1, the hook. Papapakita ka ng magandang opisina, ng magarbong business card para magmukha silang legit. Part 2, the pressure. Sasabihin, uy, paubos na yung slots para hindi ka na makapag-isip. At part 3, the close. Bibigyan ka ng maliit na freebie para lang makuha yung pirma mo. Lahat yan, psychological tactics lang para ma-corner ka. Okay, tama na yung playbook nila. Ngayon tayo naman, gagawa tayo ng sarili nating counter playbook. Ito yung mga armas natin para sa financial self-defense, para maprotektahan natin yung perang pinaghirapan natin. So anong mga dapat mong gawin bago ka mag-invest? Eto, isulat mo to. Checklist to. Number 1, always ask for their SEC license. Kung wala, buy. Number 2, humingi ka ng written materials. Black and white, ayaw mo ng puro salita. Number 3, take your time. Pag-isipan mo. Ikonsulta mo sa pamilya mo. At please lang basahin mo yung terms and conditions. At yung pinaka-importante sa lahat, ulitin ko, kung ang offer ay too good to be true, it probably is. Maniwala ka sa instinct mo. Okay, what if nangyari na? What if nabiktima ka? Huwag kang magpanik. May mga hakbang na dapat gawin. Una, i-document mo lahat. Pangalan ng kumpanya, pangalan ng kausap mo, lahat ng resibo, lahat ng text, lahat. Pangalawa, i-report mo agad sa SEC, gumawa ka ng formal complaint. At pangatlo, pumunta ka sa police or NBI. Krimen ang ginawa nila, so i-report mo. So napag-usapan na natin ang mga scam, ang mga red flags at ang depensa. Dito na tayo sa pinaka-importante sa lahat, ang ultimate takeaway. Ano ba talaga ang pinakamakapangyarihang investment? Simple lang ang sagot, at yan ay nakapaloob sa quote na ito. There is no fast way. Examine every opportunity and think wisely. Itagalog natin, walang mabilis na paraan. Suriin ang bawat oportunidad at mag-isip ng matalino. Yan ang buod ng lahat. Ang pagiging mapanuri, yung pag-iisip muna bago kumilos. Yan ang best defense. Kita nyo? Ang pinakamahalagang investment pala ay kaalaman, knowledge. Yan ang isang bagay na hindi mananakaw sa'yo. Yan ang shield mo. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ngayong may alam ka na, paano mo i-invest yung kaalaman mo? Paano mo gagamitin yan para protektahan hindi lang ang pera mo, kundi ang kinabukasan ng pamilya mo?